Bakit iba-iba ang hugis ng dahon ng mga halaman? Alam mo ba, buddy? Kahit pare-pareho silang halaman, iba-iba ang hugis ng mga dahon nila. Halimbawa, yung dahon ng buko o niyog, mahaba at hati-hati. Samantalang, yung mangga, buo lang at makintab. Pero bakit kaya ganun? Ang dahilan niyan, buddy, ay dahil nakadepende ang porma ng dahon sa tirahan at pangangailangan ng halaman. Una, araw at init. Yung mga halaman na laging nasa ilalim ng araw, gaya ng buko, kailangan nilang makakuha ng hangin at liwanag ng hindi nasusunog. Kaya yung dahon nila pahaba at may hati-hati para madaling dumaan ang hangin at hindi matuyuan. Dalawa, ulan at tubig. May mga dahon naman, gaya ng saging malalaki, kasi gusto nilang magsalo ng maraming tubig para sa halaman. Pero minsan, napupunit ang gilid, hindi dahil sira, kundi para makaiwas sa pagbaha ng tubig sa ibabaw. Tatlo, hangin at klima. Yung mga tanim sa lugar na mahangin o tag-init, gaya ng niyog sa tabing dagat, mahaba at manipis ang dahon para hindi mabali sa lakas ng hangin. Apat, proteksyon. May iba namang halaman. Matutulis ang dahon gaya ng cactus o pandan, kasi pangdepensa sa hayop o para makatipid sa tubig sa mga disyerto. Panglima, photosynthesis. At higit sa lahat, iba-iba ang hugis ng dahon para mas epektibo nilang makuha ang sikat ng araw para gumawa ng pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Kaya pala, buddy, hindi lang basta porma o design ng dahon, may dahilan ang bawat hugis. Ang buko, binigyan ng mahahabang dahon para kayanin ang hangin sa tabing dagat. Ang mangga, malalapad para saluhin ang araw. At ang cactus, maliit ang dahon para makatipid sa tubig. Kaya sa susunod na makita mo ang mga dahon, isipin mo, may kwento pala ang hugis nila. Thank you for watching. Please like and subscribe.